nagtrending ang video ni incumbent Misamis Oriental Governor Peter Onabia tungkol sa kaniyang joke about nursing na kailangan daw dapat ang mag-nurse ay babae. Pangalawa, kailangan daw na ang nurse ay maganda. Kasi kung pangit, mas lalong magkakasakit. Tumawa naman yung mga audience, kaya lang hindi tumawa yung iba. Lalong-lalo na yung mga advocates for women sa joke ni Governor Onabia, mga kaistorya. Ano ang take ko dyan sa nangyari, mga kaistorya? But bago yan, para makita nyo talaga yung nangyari, panoorin muna natin yung video, mga kaistorya. This year, 2024, and another 6 million karon nga tuig for the offering of nursing students. Kining nursing, katawan sa Villanueva, para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. And katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwede nga maot. Kaya kung luya na ang mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman, musamot atong sakita na. Ha? Kinanglang gwapa. So, nakita niyo yung video. That was Misamis Oriental Governor Peter Onabia on his joke about the beautiful and the ugly nurse. But before tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan, ay uminom muna tayo nito. Ito yung the best Genesis Organic Spirulina. Kasi ito yung sikreto natin, mga kaistorya, kaya namamalagi tayong alerto at malakas. Kasi ito ay organic at hindi synthetic. Wala itong mga side effects. At ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan, mabibili sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide at mabibili online. At kung ikaw naman po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, mga kaistorya. At welcome po sa ating channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan. Definitely, ito ay hindi partisan, kundi patas na opinion lang. Okay. Ano ang kasalanan ni Governor Peter Onabia sa nangyari? It was a bad joke. That joke was the kind of joke in the old times. Alam yan ng mga batang 90s, batang 80s, pababa. Iyon ang joke namin noon. At yung joke na yon, patok na patok yun sa kalye,
sa mga joke sa pamilya, at maging sa mga pelikulang Pilipino, yung joke na yon ang isa sa mga ginagamit na skit ng mga comedy movies, comedy sitcoms ng Pilipinas noon, and it was not an issue. Yung mga ganong klaseng joke ay hindi issue yun sa aming panahon. Alam niyo kung saan lang sumablay si Governor Peter Onabia? Hindi siya nag-upgrade. Gob, hindi ka nag-upgrade ng joke. Sana yung mga nakapalibot sa iyo ng mga consultant mo ay isama yan sa pag-advise nila sa iyo. Kahit yung mga jokes na gagamitin mo during your campaign or during press conference, ay dapat siguraduhin nila na yung joke na akma sa panahon. Kasi alam mo, Governor, iba na ang panahon ngayon eh. Ang mga tao ngayon napaka-sensitive. Wala tayong magawa, but we have to accept it and adjust. Kasi ang joke na yan, kung ang joke na yon ni Governor Peter Onabia ay patok na patok way back 30 years ago, ngayon hindi na. Because as what I have said, sensitive na po ang mga tao ngayon. And siguro because of the advent of the social media, at napakalawak na po, napakabilis na po ng ating information dissemination, aware na po ang mga tao na hindi pala dapat na maging joke yon. Pero noon, ginagamit yan na joke. As what I have said, sa daan, sa mga tambay, sa inuman, sa lakad ng pamilya, kahit sa mga pelikulang Pilipino, sa mga sitcoms, ginagamit na joke. At hindi namin, and that joke was not considered bad during that time. Hindi lang talaga nag-upgrade si Governor Peter Onabia. Pero, does that define him as a leader? Dahil ba sa joke na yon ay hindi na siya mabuting leader, mga istorya? Para sa akin, hindi eh. Hindi yon dapat na magiging basihan para tawagin na siyang hindi mabuting leader. Dahil lang sa joke na yon. Dapat objective tayo sa pagtingin ng isang mabuting leader. Dapat yung barometer natin sa pagpili ng isang mabuting leader ay quantifiable. Quantifiable, yung nasusukat. Dapat yung pag-identify natin ng isang mabuting leader. So, uriin natin ang pagiging leader ni Governor Peter Onabia. Tanungin natin siya, sa loob ng 3 taon na pangangasiwa niya sa Misamis Oriental, kumusta? Ano yung mga proyekto niya? Ano yung programa niya? At ano ang mga nagiging magagandang pagbabago na nangyari sa Misamis Oriental sa loob ng 3 taon niyang pagiging gobernador? Doon dapat tayo mag-base, mga kaistorya. Kung hindi ko man nakita yung records niya, kung maraming mga magagandang pagbabago, marami siyang nagawa sa probinsya ng Misamis Oriental, and then, okay siya na maging leader. Yun ang dapat na magiging barometro ng pagiging leader ng tao. Palagay na lang natin meron siyang sexist remarks dahil doon, pero talaga ba, totoo ba na wala siyang galang sa mga babae? Meron ba siyang kaso ng sexual harassment, sexual assault, or anything na mga ganong kaso? Kung wala, di talagang joke lang yun. It was just a bad joke, Sir Governor. Kaya
wag mo nang ulitin yon. And sa panahon natin ngayon, we should be very conscious on everything that we say because people nowadays are very sensitive and they know their rights because yun nga, napakalawak at napakabilis na po ng information dissemination sa panahon ngayon, mga kaistorya. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon, mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanunood sa aking Facebook or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Ito yung YouTube channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan. Patas na opinion lang, mga kaistorya. Mag-istorya ta Info Vlogs. Hanggang dyan lang po at magandang araw sa inyong lahat.